Alright guys, this time magluto naman tayo ng masarap na pochero. Let's go! Okay, ihanda na natin ang ating mga rekado mga kaibigan. Ito na ang ating mga kailangan. Ang cabbage at saging na saba at pechay at siling pare, bell pepper. Tomato, onion and garlic, kamote, patatas. Ayan. At ang ating chicken na assorted. At ang ating pampalasa, magic sarap, nor cubes na chicken at tomato sauce. Ayan. Tapos meron din tayong paminta. Ayan, maghiwa na tayo. Food preparation na tayo mga kaibigan. Maghiwa na tayo ng ating cabbage. Ayan. So ayan, after natin maghiwa ng cabbage, ito naman ang ating pechay. Tapos paghiwain na natin itong ating kamote. Ayan, sweet potato. Ayan. Tapos ang ating patatas. Yung medyo malaki yung ating kailangan cuts dyan. And then ang ating saging na saba. Sunod natin yan. Ayan, saging na saba. Hiwain natin at ating balatan. Okay. Okay, tapos syempre ang ating panggisa. Okay. Kuha na natin ang ating onion, garlic at ang ating tomatoes. Okay, this time kompleto na ang ating rekado. Simulan na natin ang ating pagluluto mga kaibigan. Let's go! Okay, pretuhin muna natin ang ating patatas. Ayan, hanggang sa mag-brown siya. Ayan, tapos hanguin na natin. Tapos isunod natin dyan ang ating kamote. Ayan, pretuhin din natin hanggang sa mag-yellow ang ating kamote. Tapos after nyan maluto, after mag-yellow, hanguin ulit natin at iset aside natin yan mga kaibigan. Okay, this time ihanda na ng ating kaserola. Ayan. Okay. Tapos yung pinagprituhan natin kanina, yun yung gagamitin nating panggisa. Para, syempre, tipid tayo sa ating mantika. Ayan. Same lang din naman yun. Okay, gisahin na natin ang ating mga panggisa. Unahin natin ang bawang. Ayan, naka-medium flame pa rin tayo. Ayan. Tapos, isunod natin ang ating sibuyas. Ayan, okay. Okay, nagdagdag lang ako ng konti pang mantika kasi parang kulang sa panggisa yung ating mantika eh. Naghabol lang ako ng konting mantika. Tapos, yan, i-saute natin yung ating mga panggisa. Okay. Tapos isunod na ating kamatis. Ayan, yung kamatis natin kailangan medyo ma-toast siya. Ayan. Pagkatapos natin siyang gisahin ay pisa-pisain natin para lumabas yung kanyang katas mga kaibigan. Tapos isama na natin yung bell pepper sa panggisa. Ayan. Tapos halu-haluin natin mga kaibigan. So ayan. Kompleto ng ating gisado. Ang ating panggisa mga kaibigan. Tapos after natin tong gisa ay isunod natin ang ating chicken. Ayan. Ilagay natin chicken. By the way, ginawa ko pala sa chicken para mas malasa. Binabad ko siya sa patis. At least mga 30 minutes siyang nakamarinate sa patis. Ayan, para mas malasa ang ating manok. Mga kaibigan.
Ayan, tapos isautay natin sama-sama ang ating gisado kasama ang manok para lumabas ang kanyang aromatic. Ayan, sangkot siya natin yan mga kaibigan. Sama-sama na sila, mekos-mekos na to. So ayan, after natin i-mekos-mekos, ihanda na natin ang ating pangsabaw. Ang gagamitin nating pangsabaw ay Sprite. Ayan, isang boteng Sprite na maliit, yung 250 ml. Yan ang ginagamit ko, imbis na maglagay ako ng asukal mamaya or honey. Sprite ang pinasasabaw ko para may tamis na siya. Tapos mekos-mekos lang ulit mga insan. Ayan. Tapos habulan natin siya ng isang cup o isang basong tubig. Tapos papakuluin na natin siya para sa ating pampapalambot ng ating karne ng manok. Okay. Ayan. So isang baso at kalahati yata ang ginawa ko doon. Ayan. Tapos pakuluin natin siya. Ginagawa ko kapag manok at least mga 40 minutes, 30 minutes ang pagpapakulo para malambot siya mga kaibigan. So ayan, medyo fast forward natin para mas mabilis yung ating video. Ayan, so ginawa ko after natin pakuluan yung ating manok, itinambog ko na rin yung ating kamote kasi medyo matagal lumambot yung kamote, kaya ayan, sinabay na natin. Siguro after mga 10 to 15 minutes after natin pakuluan yung manok, ay isabay na natin ang ating kamote. Tapos pagkatamtama na yung lambot ng ating kamote, ihalo na natin tong ating Del Monte tomato sauce mga kaibigan. Ayan. Tapos halu-haluin lang natin mga kaibigan para mag-even yung flavor ng ating tomato sauce sa ating sabaw. Tapos this time, lagyan na natin ng magic sarap para sa ating flavorings mga kaibigan. Tapos didagdagan ko siya ng konting asukal, mga 1 tablespoon ng asukal para dagdagan natin ng tamis ng ating potsero. Tapos nilagay ko na nga pala dyan yung chicken cubes. Hindi ko yata napakita sa video pero nilagyan ko siya ng chicken cubes. Yung ating North chicken cubes mga kaibigan para sa flavorings ng chicken natin mga kaibigan. At takpan muna natin mga kaibigan. Hayaan natin siyang kumulo para lumambot. At ayan, napakulo na nga natin siya, briskly boiling na siya at titignan natin kung malambot na yung ating
kamote. Ayan, haluin muna natin. So, nakadepende tayo sa kamote kasi mas matagal lumambot yung kamote kaysa dun sa ating karne ng chicken. Tapos tikman din natin yung sabaw para tingnan natin kung pasado na sa ating panlasa mga kaibigan. Tapos pag medyo malambot na yung ating kamote, isama na natin ang ating patatas. Yung patatas kasi medyo mabilis siyang maluto kaya medyo hindi natin siya sinabay sa pagluto dun sa kamote. Ayan, tapos takpan lang ulit natin siya para sa pagpapalambot ng ating patatas, kamote at chicken. Okay, pag briskly boiling na siya, tignan natin kung okay na ba yung ating lutuin mga kaibigan. Okay, malambot na ang ating patatas at ang ating kamote. Isama na natin ang ating saging na saba. Remember, huli yan ilalagay kasi mabilis siyang madurog. So, dapat medyo huli siya na ilagay. Tapos, imekos-mekos lang ulit natin yung ating mga ricado dyan. Tapos ang ating cabbage, ang ating repolyo, ilagay na natin. Tapos imekos-mekos natin siya. Yan, kailangan maluto yung ating cabbage, no? So, ano naman siya eh. Hindi naman siya madaling malambog, kaya okay lang na halo-haloin natin siya mga kaibigan. Tapos takpan lang ulit natin siya para ma-steam yung ating vegetables. Ayan, pag ganyan yung texture ng ating repolyo, ilagay na natin ng ating pechay. Ayan na, yan ang finale, pechay kasi sobrang mabilis siyang maluto. So ayan, i-steam lang natin yung ating pechay. Tapos takpan natin ng konti. Kapag kumulo na yung sabaw, haluin natin siya mga kaibigan. Ayan, almost good na yan mga kaibigan. Luto na ang ating pochero. Ayan, so mas mahalaga dyan mga kaibigan, tikman nyo yung sabaw kung pasado sa inyong panlasa. Pero more or less yan na yung ating mga ingredients. Depende na yan sa panlasa natin mga kaibigan kung paano natin siya titimplahin. At ito na, i-prepare na natin ang ating pochero at kami ay kakain na mga kaibigan. Ito na ating pochero. Okay, tikiman time na mga kaibigan. Ano? Masado hindi? Masado. Hindi nga. Nasa nga lang. Nasa? Nasa? Sarap. Masarap. Pwede ka na mag-asawa. Sarap. At maraming salamat nga pala ulit sa inyo sa panonood ng ating vlog mga kaibigan. Maraming salamat. Palambing naman ulit, palike at subscribe naman ulit. Salamat mga kaibigan.